Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jaime Borbe at shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Maagang bumangon si Zoyanshua at gumawa ng biglaang pag-atake ng buong lakas. Maglaro sa gilid. Ngunit halos sa sandali ng kanyang pagbangon, isang madilim na anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Halos bago pa niya ito maaninag, isang malaking kamay ang diretso sa kanyang palad. Pagkatapos, sa mahinang inumin, biglang naramdaman ni Zoyanshua na ang kanyang walang katulad na malakas na enerhiya ay biglang naging wala. Kasabay nito, isang malaking enerhiya ang bumubuhos sa kanyang buong pagkatao sa kanyang palad. Poof! Si Zoyanshua ay direktang kumuha ng isang subo ng dugo at ibinuga ito. Ang buong tao ay agad na umatras ng ilang metro ang layo, at ang tindig na paa ay diretso at malalim na lumubog sa lupa ng ilang sentimetro ang lalim. Napakalakas ng puwersa. Bagamat alam na niya na mahirap pakitunguhan ang Aaron, alam ni Zoyanshua na napakahirap nitong pakitunguhan. Halos ang husay lang nito sa pagtataas ng kamay, na lubos na nagpapaliwanag sa malaking agwat sa pagitan ng dalawa. Tinatakpan ng masakit na kamay na tumatagos sa puso, ang walang katapusang galit ni Zoyanshua ay maaari lamang tumigil sa sandaling ito at tumingin sa Aaron ng mabangis. Walang ibang paraan. Hindi sapat ang 10,000 sa inyo para makapaglaro ako. I'd better call your master. Nako, baka paan ng aso yan. Feel free. Pagkatapos noon, itinoon ni Aaron ang kanyang mga mata kay Ye Shijun. Ngayon lang, halatang siya ang tinutukoy ko. Ikaw, galit na galit si Zoyanshua. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malaking kamay ang tumayo sa harap ni Zoyanshua at malumanay na ngumiti, interesado akong makipaglaro sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya ng bahagya at marahang ibinulong ang kanyang cuffs. Malamig na ngumiti si Fu Tian. Shijun, bakit mag-alala? Sa iyong mga nagawa ngayon, paano magiging kwalipikado ang isang pusa at aso na labanan ka? Pagkatapos ay sinulyapan niya ang 4 na master sa likod ni Zoyanshua. Lahat ng bagay ay nakasalalay sa kung siya ay karapat-dapat o hindi. Kung hindi man lang niya matalo ang 4 na master, maaari ba siyang maging kwalipikado? Pagkatapos, marahang idinikit ni Fu Tian ang tenga ni Ye Shijun at sinabing, alam kong gusto mong turuan ng leksyon ang Aaron, ngunit mahalagang maging matyaga kapag nagpapakulo ng mga pulaka sa maligamgam na tubig. Hayaan mo muna siyang kainin ng alon ng mga tao na ito, at pagkatapos ay magagawa mo ito kapag oras na. Ngayon na mayroon tayong napakagandang pagkakataon, dapat nating lubusan itong samantalahin at hayaan siyang hindi hihigit sa kanyang buhay ng Aaron. Matapos marinig ang mga salita ni Fu Tian, hindi nagsalita si Ye Shijun, ngunit hindi siya tumanggi. Kitang-kita na ang mga salita ng matandang fox ay nakaantig kay Ye Shijun. Si Fu Tian ay maaaring magpatuloy na gumawa ng ganoong kaguluhan sa ilalim ng pagbagsak ng Fu Mei. Bilang karagdagan sa pambabula, natural na ang ilan sa mga iniisip ng matanda ay lubos na kinikilala ni Ye Shijun. Magiliw na ngumiti si Aaron, kung gusto mong maglaro ng Consumption War, maaari kang maglaro ng Consumption War, humanap ng napakataas na dahilan para makatulong sa langit. Hindi mo talaga mapapalitan ang iyong aso para kumain ng tae. It doesn't matter. Anyway, it's a group of waste. How to play, sasamahan ka ng Aaron hanggang dulo. Ang mga salita ay nahulog, at ang Skyfire at Moonwheel ay lumabas at bahagyang lumiko sa paligid ng Aaron. Bagamat ang mga tao ay hindi gumagalaw, ang kanilang momentum ay na-maximize sa oras na ito. Nagkatinginan ang 4 na master at hindi napigil ang malunok ang kanilang laway. Natural, natutunan nila ang mga kasanayan ng Aaron. Ngayon ang pakikipaglaban muli ay katumbas ng pagkamatay. Ngunit ngayon ay may sasabihin ang mga tao, at narito rin si Zo.
Yanshua. Kung hindi, natatakot akong pagtawanan siya sa hinaharap. Matapos pag-isipan ito, pinag-isa ng apat ang kanilang mga ideya. Matapos tumanggo sa isa't isa, diretsyong inatake nila ang Aaron. Anyway, mahirap sumakay ng tigre. Mas mabuting apat na tao ang lumaban ng magkasama. Baka makakabawi sila ng momentum. Itim na hangin. Ang kuko ng demonyo. Ang kasamaan ay dumarating sa mundo. Bakal na dugo, malaking paa. Huwag maglakas loob na magkaroon ng kaunting kapabayaan, at kaunting paghamak sa kaaway. Halos sa sandaling dumating ang apat na Panginoon, direktang inialok nila ang kanilang pinakamalakas na mga hakbang sa pagpatay. Sa oras na iyon, nagbago ang kulay ng nakapalibot na mga ulap, at ang magulong enerhiya ay nagmumula sa lahat ng dako sa hangin. Si Aaron, na nasa gitna ng pag-atake, ay naramdaman pa na ang kanyang katawan ay itinulak pabalik ng alon ng hangin. Boom! Ang langit ay puno ng mga ulap at kulog. Ang apat na master ay biglang naging isa, palapit ng palapit sa Aaron. At heto, biglang gumalaw din ng bahagya ang Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang katawan ay nagiging 8 katawan at hindi nagtatago. Ang higanteng palakol ay nakatayo sa pagitan ng mga backhand. Binalot ng Skyfire Moonwheel ang katawan ng palakol. Ang 8 katawan ay iwinagayway ang palakol at itinaas ang palakol para putulin. Boom! Ang apat na enerhiya ay biglang humarap sa palakol sa kamay ni Aaron, at ang dalawa ay agad na nahulog sa isang pagkapatas. Ngunit sa oras na ito, halos mapahiya ang apat na Panginoon at napilitang kumagat ang kanilang mga ngipin at umatake ng atubili. Sa kaibahan, ang Aaron ay kalmado, at ang 8 gininto ang katawan ay mas makapangyarihan. Pango palakol. Malamig na kinagat ni Yeshijon ang kanyang mga ngipin. Natural, makikilala niya ang higanteng palakol ng Aaron sa isang sulyap. Kahit na, sa puso ni Yeshijon, naisip niya na si Pango palakol ang dapat na bagay sa kanyang pamilyang Ye. Kinuha ito ni Aaron, isang maliit na tao, sa kanyang ama at pinatay pa ang kanyang ama. Kaya naman, napuno lamang siya ng galit. Ano, Pango palakol? Si Zhu Yanshua at ang kanyang barkada ay ganap na naiiba. Nang marinig nila ang pangalan ng hari ng lahat ng sandata, ang natitira na lang sa kanila ay takot maliban sa pagkabigla. Iyan ang pinakamalakas na sandata sa mundo, kahit isa. Ayon sa alamat, sino man ang makakakuha nito ay maaaring mangibabaw sa pinakamataas na pag-iral ng mundo. Sino ang hindi matatakot sa lakas ng palakol nito? Ang panig ni Zhu Yanshua ay ganito, at ang apat na master na nag-ipon ng lakas ng loob doon ay ganap na MMP. Hindi katakataka noong nakipag-away siya sa Aaron noon, maaaring putulin ng kanyang palakol ang mga kuko ng matandang engkanto ni Feng Ji. Kapag ang unang grupo ng mga tao ay puno pa rin ng pagdududa, hindi nila ito maintindihan. Pero ngayon, naiintindihan na nila. Para sa gayong banal na bagay, hindi banggitin ang ilang mga kuko ng matandang diwata ng manok ng Phoenix. Kahit na ipadala mo ng direkta ang buong diwata ng matandang manok ng Phoenix, hindi sapat ang 10 nito para salubungin ang iba ng palakol. Ito ay fucking sakit, pero sa sobrang abnormal nila, magagalit ang apat na master sa puso nila. Pagkatapos ng lahat, ano ang kailangan nila upang makipagkompetensya sa isang hari ng mga armas? Hindi ba biro ito? Kung iisipin ito, ang tapang nakakatawag pa lang ay mawawala na naman. Sa oras na ito, ang Aaron ay walang pakiramdam ng pagkapagod sa kanyang mukha, tanging walang katapusang pagpapahinga. Itaas ang iyong palakol at putulin ito. Boom! Ang 8 palakol ay gumagalaw ng magkasama, at ang tila makapangyarihang 4 na channel ng enerhiya ay direktang idiniin sa lupa sa maikling panahon. Pagkatapos, sa isang putok na pagsabog, ginamit ng 4 na enerhiya ang kanilang natitirang init upang yumanig ang lupa, at ang alikabok ay kumulot, na nagpapahayag ng kanilang pagkawala. Halos kasabay nito, naputol din ang 4 na master dahil sa kanilang kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng counterattack ay direktang nabigla sa kanilang 4 na napaatras ng ilang hakbang. Ang itim na bundok na demonyong babae sa gitna ay mas malala pa. Hindi lang siya umatras ng higit, ngunit kahit na nagmamadali siyang hinawakan ng mga tao sa likod, ang napakalaking counterattack ay nagpasuka pa rin sa kanya ng dugo. Nagulat ang 4 na master at napatingin sa Aaron sa field. 3 araw pa lang ang nakakaraan ay may kamay na sila.
Makatuwirang sabihin na dapat na alam ng apat na tao ang kakayahan ng Aaron, ngunit pagkatapos ng pag-ikot na ito ng kamay sa kamay muli, ang apat na tao ay direktang natalo. 3 araw na lang ang kawalan, ngunit ang kapangyarihan ng Aaron ay biglang tumaas ng ilang beses. Upang sabihin na kahit na ang naunang apat ay humalili sa paglalaro ng isa, kahit na ang bawat tao ay hindi kinakailangang maglaro ng Aaron, imposible para sa kanya na buksan ang puwang sa kanya sa isang iglap. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung ako at ang iba ay masyadong matanda upang banggitin ang kutsilyo. Kapag silang apat ay nagtutulungan at walang pagdadalawang isip, diretso silang bagbog sa mukha. Ang puwang na ito ay maaaring malaman halos sa aking puwet, ito ay ganap na naiiba. Gusto talaga nilang kumalma, at pagkatapos ay apat na tao ang umupo sa paligid at magkaroon ng magandang talakayan tungkol sa kung anong uri ng mga multo at halimaw ang kanilang nakilala. Lalaki ba ito? Will fights. Ubusin mo ako. Ngumiti si Aaron, ba? Ang isang isang aksyon, ay sapat na upang pukawin ang galit ng sinuman, ngunit sa sandaling ito, ang apat na Panginoon, kabilang ang mga kawal sa likuran nila, ay hindi lamang hindi nagalit, ngunit halos automatikong umatras. Oo, normal lang ang sobrang durog at hinamak. Ang mukha ni Fu Tian ay naging sobrang pangit din. Nagplano siya ng magandang plano, ngunit sa isang iglap ay nabugbog siya sa mukha. Paanong hindi siya mahihiya? Gayunpaman, sa oras na ito, dahan-daang tumayo ang isang figure, na may masamang ngiti sa kanyang mukha, at mahinang tumingin kay Aaron, makikipaglaro ako sa iyo. Oo. Ikaw si John. Storytelling channel sa YouTube. Hindi pa rin nagbabago ang ngiti ni Aaron, ngunit sa totoo lang, lihim na niyang inipon ang kanyang swerte sa kanyang kamay at pinalawak ang kanyang hininga sa kanyang katawan. Handa siyang harapin ito anumang oras. Maglaro. Mahinahong tumugon si Han Sanchen. Kung gayon maaari kang tumayo ng matatag. Pagkatapos, ang katawan ni Ye Shijun ay biglang binalot ng itim na gas. Maging si Aaron, na nahiwalay ng ilang distansya, ay biglang nakaramdam ng matinding pressure. Napakalakas ng puwersa. Ano? Bigla. Nang si Aaron ay lihim na nagdalamhati sa lakas ng kanyang magic chi, bigla niyang naramdaman na may dalawang napakalakas na magic chi na direktang dumarating sa kanya sa kaliwa at kanang bahagi ng kanyang tagiliran. Brush. Halos sa sandali ng pag-alis ng Aaron, ang dalawang masasamang gas ay direktang nagmula sa kaliwa at kanan tulad ng dalawang missile, at pagkatapos ay sumabog sa harap ng Aaron. Kahit na ang Aaron ay nakatakas na may napakabilis na pagmuni-muni at bilis, ang epekto ng ang pagsabog ay nagpa-atras pa rin sa Aaron ng ilang metro, na halos hindi nagpatatag sa kanyang figure. Napakabilis ng lalaking ito, maging si Aaron mismo ay halos nahuli niya. Hehe, parang hindi ka masyadong stable. Malamig na sabi ni Ye Shijun sabay ngiti. Tinapik ni Aaron ang alikabok sa kanyang katawan at ngumiti ng mapang asar, kapag matanda na siya, igalaw mo ang kanyang mga kalamnan at buto. Tingnan mo kung hanggang kailan ka magiging matigas. Tapos biglang nawala ang katawan ni Ye Shijun in situ. Alam mo, gaano man kabilis ang bilis, lagi itong mahuhuli ng mata, maliban na lang kung masyadong mabilis ang takbo ng lalaking ito para matukoy ng iba sa mata. Sa ngayon, kahit si Aaron ay hindi makita kung nasaan ang taong ito sa field. Sa sandali ng pag-iwas kay Buddha, parang wala siya dito. Gayunpaman, paano magiging pabaya ang Aaron? Paano ka nalilito at naliligaw? Dahil sa sobrang bilis mo hindi ko makita ng malinaw, hindi ko lang nakikita. Ang divine sense ay kumalat at direktang nahuli ang anumang kaina hinalang hininga sa lahat ng dako. Pagkatapos, lumipat ang Taishu God, at ang figure ng Aaron ay nawala sa lugar. Wow! Biglang nabigla ang mga taong naroroon, at sa isang iglap nawala ng tuluyan ang dalawang kalaban. Bang! Biglang tumunog sa gitna ng site ang mahinang pagsabog na tila isang paunang away ng dalawa. Bang! Sinundan ito ng isa pang pagsabog 10 metro sa itaas ng pagsabog. Bagamat maliit ang pagsabog, may mga alon na kumakalat mula rito. Sa sandaling kumalat ang mga alon na tila mga alon ng tubig, ang mga nakapaligid na matataas na gusali na may parehong taas, kahit na daan-daang metro ang pagitan, ay agad na pinutol ng mga alon at nahulog. Shit! Maraming mga master, kabilang sina Zhou Yanshua at Qingji, ay nagulat at mamulong sa kanilang sarili. Bagamat tila napakaliit ng pagsabog,
Ang resulta ng pagsasabog ay maaaring magkaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Ito ay talagang isang labanan sa pagitan ng mga nangungunang eksperto. Napakalakas niyan, di ba? Ang punto ng karayom ay laban sa Trigoon. Tila magaan ang laban ng dalawa at malinaw ang hangin. Kahit hindi mo tingnang mabuti, hindi mo man lang naisip na may nangyari, ngunit sa totoo lang, it's hidden surging, it's really an eye-opener for me. Matapos ang bahagyang pagkabigla, tanging ang mga pagsabog ng mga tandang. Sa oras na ito, ang Aaron at Yeshijun ay lumipad na mula sa lupa hanggang sa kalagitnaan ng hangin sa kani-kanilang mga bombardment. Sa huling mga palad ng dalawang tao, may muling pagsabog sa pagitan nila. Pagkatapos, umatras sila ng ilang metro para ipakita ang hiyubog ng kanilang katawan at nagkatinginan sa malayo. Not bad. Ilang araw na kitang hindi nakikita. You're quite fierce. Tumingin si Han Sanchen kay Yeshijun at malamig na sinabi, maghiliw nang umiti si Yeshijun, hindi ka masama, kaya mo akong ipaglaban sa 30 galaw nang hindi nagpapatalo, kahit na nakakainis ka. Dapat kitang purihin, pero sayang naman, Aaron, tumingin sa kanya si Aaron na may kaunting pagkalito, nakakalungkot na nasaktan mo ang isang taong hindi mo dapat, kaya tiyak na mayroon kang magandang paglilinang, ngunit hindi ka makakatakas sa kamatayan sa huli. Napabuntong hininga si Yeshijun, ngumiti si Aaron, hindi ka ba natatakot na mabali ang iyong dila, para kang nanalo, hehe. I dare to say such thing, sa tingin mo casual lang haha, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Aaron, bagamat nakipag-away ako sa iyo para sa 12 ng mga galaw ngayon, ito ay isang maliit na pagsubok para sa ako, ngayon lang, 50% force lang ang ginamit ko. Nang bumagsak ang mga salita, napangiti si Shijun, at ang buong tao ay mukhang proud na proud, ngumiti si Aaron, parang nanalo ka, pero alam mo ba kung gaano karaming kapangyarihan ang ginamit ko? Nang marinig ito, biglang nanlamig si Shijun at tumingin kay Aaron, naghihintay ng kanyang sagot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!